Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano nga ba ang lagi mong hiningi sa Diyos? Pera, kayamanan, material na bagay, biyaya o blessing? Isa sa mga natutunan ko sa buhay ay dati ang lagi kong hinihingi ay mga material na bagay, pagpapayaman, magandang posisyon, magandang trabaho. Pero sa aking pagtahak dito sa mundo at sa aking patuloy na paglapit sa Diyos, yung pagpupumilit ko na lumapit sa Diyos, ay natutunan ko na ang pinakamahalaga pala na dapat hingin natin sa Diyos ay hindi biyaya, hindi blessing, kundi ang Siya mismo ang matanggap natin, ang Kanyang presensya sa buhay natin. Bakit? Kasi pag ang Diyos ay nasa atin at inilagay natin siya sa gitna ng ating buhay, sa gitna ng ating pamilya, sa gitna ng ating relasyon, ay wala na tayong hahanapin pa. Nasa Kanya ang kaganapan. Kaya nga tayo nagtatrabaho dahil ang hinahanap natin isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga hanap buhay. Pero dito natin makikita na ang Diyos ay ang pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kasi sa Ebanghelyo ngayon na binasa natin at basahin natin, ay matapos magpakain si Jesus ng 5,000 kalalakihan kasamang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay, ay sumunod sila kay Jesus. At naramdaman ni Jesus na ang pagsunod nila ay hindi yung totoong pagsunod, kundi dahil gusto pa nilang kumain. Mahinahanap pa silang mga pansariling pagkain sa kanilang pisikal. Ang hinahanap ng Diyos, ni Jesus, ay siya dapat ang kanilang unahin sa kanilang buhay, yung kanilang spiritual. Nung naramdaman ni Jesus na ganun nga ang ginagawa ng mga tao, sumusunod sila hindi dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang pagkatao, ay iniwanan niya sila. Hindi siya gumawa ng milagro. Kaya ganun pala ang Diyos sa atin. Pag nakita niya na tayo ay nagiging kaagaw na niya yung mga bagay sa buhay natin, ay siya mismo ang umaalis. Kung hindi, tinatanggal niya sa buhay natin yung mga kaagaw niya sa buhay natin. Kaya pa dito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na dapat pala ang hingin natin ang Diyos mismo, ang siyang manahan sa ating puso, ang Kanyang presensya. Siya ang dapat nasa gitna ng ating buhay upang magkaroon tayo ng isang buhay na may kaganapan. Sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, gumawa kayo. Yung tinapay na hindi nasisira, ang tinapay na panghabang buhay, yung tinapay na pang walang hanggan. Na ibig sabihin ay yung anuman yung mga ginagawa natin araw-araw, pinaplano natin, niisip natin, sinasabi natin, ito ba'y nagiging paraan, daan para tayo ay mapalapit sa Diyos? Ito ba'y nagbibigay ng papuri sa Diyos? So kapatid, itong mahalagang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na siya dapat ang pinaka number 1 sa buhay natin. Siya dapat unahin nating hilingin sa buhay natin. So pag nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay bahagi po natin sa social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Punuin natin ng good news ang social media. So mag-ingat po tayo. Nawa samahan tayo ng Diyos sa ating pagpili, sa ating mga kandidato dyan sa Pilipinas. At nawa ay mapili natin ang kalooban ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.